Ganito po yung itsura ng Digital TIN ID na na-generate natin dati sa Aorus. Naka-portrait po ito or nakapatayo at naka-indicate sa front side ng ID yung ating QR code, TIN number, complete name, at Digital TIN ID control number. Ganito naman po yung itsura ng back portion ng previous Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung QR code, yung ating ID photo, TIN number, RDO, complete name, and TIN ID issue date. Pag nag-generate po tayo ngayon ng Digital TIN ID, Hi there! I'm Teacher Leo Jean. Welcome to my channel. For today's video, magbibigay ako ng update about sa bagong Digital TIN ID. By the end of this video, malalaman natin yung bago at mas na-enhance na Digital TIN ID, ano ang difference nito sa previous ID, kung pwede bang kumuha ng bagong ID kahit na meron ng existing TIN, at kung valid pa din bang gamitin yung previous Digital TIN ID. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Simula May 1 this year, nagkaroon ng system maintenance ang Aorus. Mahigit na 2 months din na temporarily unavailable yung website nito for public use. Pero ngayon, available na po ulit ang Aorus. At isa sa napansin ko na kasama sa update after system maintenance ay ang changes ng appearance ng Digital TIN ID. Ganito po yung itsura ng Digital TIN ID na na-generate natin dati sa Aorus. Naka-portrait po ito or nakapatayo at naka-indicate sa front side ng ID yung ating QR code, TIN number, complete name, at Digital TIN ID control number. Ganito naman po yung itsura ng back portion ng previous Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung QR code, yung ating ID photo, TIN number, RDO, complete name, and TIN ID issue date. Pag nag-generate po tayo ngayon ng Digital TIN ID, ganito na po yung itsura niya. Naka-landscape na po ito or nakapahiga, at ganito na po ngayon ang itsura ng front side. Naka-indicate po dito yung ating photo, TIN number, complete name, date of birth, RDO, TIN issue date, QR code, at Digital TIN ID control number. Compared sa previous Digital TIN ID, mas maganda na po ngayon yung front side ng ID dahil kompleto na po yung details. Bukod sa ating tax identification number, complete name at QR code, dito na din po nakalagay yung ating ID photo, RDO, at TIN ID issue date. Bukod pa dito, included na din po sa bagong Digital TIN ID yung ating date of birth. Sa dating ID po kasi, kung mapapansin natin, wala po itong nakalagay na date of birth. Compared naman po sa backside ng bagong Digital TIN ID, 3 details na lang po ang nakalagay dito. Yung tax identification number, Digital TIN ID control number, at QR code. Sa dating ID po kasi, nakalagay dito yung details ng taxpayer. Pero mostly naman po ng ID na ginagamit natin, yung mga importanteng details ay nakalagay naman po sa front side. Kaya mas okay din naman po yung changes na ginawa ng BIR sa bagong appearance ng Digital TIN ID. Pero since Digital ID nga ito, kaya wala pa din pong naka-indicate na signature dito. Same pa din sa previous ID yung way para ma-check yung authenticity ng information ng Digital TIN ID holder. Kailangan pa din pong i-scan yung QR code gamit ang any QR code scanner. When it comes sa authentication, same pa din po yung appearance at details na mag-a-appear after natin itong ma-scan. Ganito pa din po yung lalabas. Valid Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung photo, TIN and branch code, RDO, registered name, registered address, birth date, TIN ID issued date, at control number. Please take note na para po ma-scan yung QR code ng ating TIN ID, need po na nakakonect tayo sa Wi-Fi or internet connection.
Para sa mga nagtatanong kung valid ID ba itong Digital TIN ID, syempre po, yes, it's valid. Ako po personally, nagamit ko na po yung Digital TIN ID ko sa aking bank transaction. Tinatanggap naman po ito at magagamit natin as valid ID both yung updated Digital TIN ID at yung previous Digital TIN ID. And good thing ito po ay libre at maaari nating kunin through online. Para po sa mga wala pang Digital TIN ID, meron po akong video na ginawa kung paano makakakuha nito through online gamit ang cellphone. Para naman po sa mga nakakuha na ng old version ng Digital ID at gustong kumuha ng new version nito, pwede naman po tayong mag-generate ulit ng bagong ID. Makikita nyo po yung link ng mga video bago matapos ang video na ito. Or you can also check yung description box para sa link ng video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Hi to all my dear viewers and subscribers! Para po sa mga badly needed ng online assistance sa pagkuha ng government numbers and online appointment schedules, good news po dahil we will be launching the HRLAG or HLG Online Services Assistance. Layunin po namin na magbigay ng service assistance para sa mga individual na walang time mag-asikaso at nahihirapang mag-process sa pagkuha ng kanilang government numbers tulad ng TIN number, SSS number, at pag-ibig number. Mag-o-offer din po kami ng mga appointment schedules tulad ng passport and NBI clearance appointment. Kasama din po sa services na ino-offer namin yung pagkuha ng government documents tulad ng PSA birth certificate, marriage certificate, at marami pang iba. To avail yung assistance service na ito, need lang po nating magbayad ng very affordable na assistance fee para sa mga YouTube subscribers at Facebook page followers ko. Pero I highly suggest na subukan nyo munang panoorin at sundan yung mga tutorial video ko. Pero if ever po na hindi maging successful yung transaction ninyo, pwede po kayo mag-seek ng help sa amin at mag-avail ng assistance services na ino-offer namin. We're looking forward po na isa kayo sa posible naming matulungan. Sa mga interested na mag-avail ng service na ito, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Maraming salamat po! Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.